Marshall Peak, Kabanata 4625. High Heaven Star City. Gayunpaman, sa matinding pakikipaglaban ni Yang Kai, sa kalaunan ay nanalo siya ng karapatang pamahalaan ang Star City sa High Heaven Territory, na siyang inaasahan niya. Bagamat nakakapagod na pamahalaan ang gayong malaking Star City, maraming benepisyo ang makukuha. Sa pagkakaroon ng ganoong kapangyarihan, ang mga mula sa High Heaven Palace ay maaaring makakuha ng 5% ng kita ng Star City. Bagamat ang 5% ay parang isang maliit na figure, kailangang tandaan na ang natitirang 75% ay ibinahagi ng lahat ng 108 dakilang puwersa. Sa paghahambing, 5% ay marami. Sinabi rin ni Shu Linggang kay Yang Kai na huwag maliitin ang 5% ng kita dahil baka malampasan pa nito ang makukuha niya mula sa Star City sa Void Territory. Gayunpaman, kasama ang Star Boundary bilang sentro, kinailangan ni Yang Kai na magtayo ng mga space array sa Star City at ang Territory Gate ng High Heaven Territory upang makakilos sila ng mabilis. Iyon ang mga konsesyon na kailangang gawin ng magkabilang panig gaya ng binanggit ni Shu Linggang. Ang High Heaven Palace ay nakakuha ng pinakamaraming benepisyo dahil may karapatan silang pamahalaan ang Star City. Gayunpaman, kailangang maging responsable si Yang Kai sa pag-aayos ng mga space array. Isang nagtatampo na si Yang Kai ang samaway. Wala akong pakialam na ayusin ang mga space array, ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi makapaglipat ng mga tao sa ganoong kalayuan. Sa sandaling ito ay masyadong malayo, ang mga array ay hindi maaaring konektado. Maaari kong ayusin ang mga array na maaaring magpadala ng mga tao mula sa Territory Gate hanggang sa Star Boundary, ngunit kailangan nating gamitin ang kapangyarihan ng Star Boundary para magawa iyon. Sa talang iyon, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit hindi na lang tayo magtayo ng Universe Temple sa High Heaven Territory sa halip na hilingin sa akin na ayusin ang mga espesyal na space array? Bawat Great Territory ay mayroong kahit isang Universe Temple na nagsilbing pahingahan ng mga cultivator. Makakatulong din ito sa kanila na makatipid ng oras sa paglalakbay. Gayunpaman, walang Universe Temple sa High Heaven Territory dahil wala man lang itong pangalan sa Universe Chart dati. Mahinahong sumagot si Shu Linggang. Hindi naman sa ayaw nilang magtayo ng Universe Temple dito, hindi nila kaya. Ang Universe Temples na naiwan sa Great Territories ay mula pa noong sinaunang panahon. Walang sino man mula sa Cave Heavens and Paradises ang makakagawa ngayon ng Universe Temple. Natigilan si Yang Kai. May mga bagay na hindi kayang gawin ng Cave Heavens at Paradises. Sinabi ni Shu Linggang. Ang Universe Temples ay mahalagang mga pinahusay na bersyon ng space arrays, kaya ang mastery sa Tao of Space para itayo ang mga ito. Walang sino man ang makakagawa ng Universe Temple nang walang ganoong kasanayan. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit may ilan Universe Temples sa ilang Great Territories na naging sira-sira na at nawalan ng mga function. Bagamat sinubukan naming ibalik ang mga ito, hindi ito nagtagumpay. Walang gaanong tao sa 3,000 worlds ang nakakaalam kung paano gamitin ang space principles, lalo pa ang pagkakaroon ng mastery sa sila. Napaisip si Yang Kai. Alam kung ano ang nasa isip ng kausap, nagpatuloy si Shu Linggang. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Gusto mong pag-aralan ang mga misteryo ng Universe Temples, tama ba? Tumanggo si Yang Kai. Ito ay para sa pinakamahusay kung may ganoong pagkakataon. Ang Universe Temples ay tiyak na naglalaman ng mga lihim ng Grand Tao of Space. Kung mapag-aaralan niyang mabuti ang mga ito, magkakaroon din siya ng napakalaking benepisyo. Nakangiting sumagot si Shu Linggang. Maghintay ka lang. Iniulat ko na ang bagay na ito sa Sect Master, at siya ang mag-aayos. Gayunpaman, hindi ka mula sa isa sa Cave Heavens o Paradises, kaya hindi ko matiyak kung magkakaroon ka ng pagkakataong tingnan ang Universe Temples. Ang desisyon ay kailangang gawin ng mga nakatataas. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Bakit kayo nag-iingat dito? Makikinabang ang lahat kung maibabalik ang Universe Temples. Kasunod ng isang buntong hininga, sumagot si Shu Linggang. Ang nakikita mo ay hindi ang kompletong larawan ng 3,000 mundo. Wala kang karapatang malaman ang maraming bagay ngayon. Kapag naging malakas ka balang araw, malalaman mo rin. Ngayon, masasabi ko lang sa iyo na ang misteryo ng Universe Temples ay may malawak na implikasyon. Kung hindi tayo mag-iingat, maaari tayong magdulot ng sakuna para sa 3,000 mundo. Ang isang nagtatakang si Yang Kai ay nakatingin kay Shu Linggang, ngunit hindi niya akalain na ang huli ay nagmalabis. Ano ang palagay mo tungkol sa paglikha ng space arrays? Hinikayat ako ni Shu Linggang. Ang mga walang hiyang matatandang iyon ay humiling sa akin na hikayatin ka. Sabihin mo lang agad kung papayag ka. Ngumuso si Yang Kai.
Upang may padala ang mga tao mula sa Territory Gate patungo sa Star Boundary, ang space arrays ay magiging napakalaki at magastos. Hindi ito kayang bayaran ng High Heaven Palace at Voidland. Ngumisi si Shu Linggang. Mother mo na brat, huwag kang mag-alala, wala kang babayaran para sa mga materyales. Tumanggo si Yang Kai. Parang ganoon. Gayunpaman, masyadong malayo ang distansya sa pagitan ng Territory Gate at ng Star Boundary. Kahit na maaari silang i-connect ng space arrays, kakailanganin pa rin ito ang kapangyarihan ng Star Boundary para maisakatuparan ito. Ang pamana ng Star Boundary ay magdurusa ng kaunting pagkawala sa tuwing gagamitin ang mga array. Sa makatuwid, kahit na ang mga array ay matagumpay na binuo, hindi sila magagamit ng librere para sa bawat paglipat, ang High Heaven Palace ay mangolekta ng isang tiyak na bayad. Ngumuso si Shu Linggang. Hindi lang ikaw ang nagtataglay ng Void Star City at 5% ng High Heaven Star City, mayroon ka ring mapagkukunan ng New Great Territory bilang backup. Hindi ako makapaniwala na sinusubukan mo pa ring kumita sa space arrays. Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Hindi mo ba narinig na maraming butil ng buhangin ang maaaring magtayo ng tore? Hindi mo maaaring maliitin ang halaga ng pera na bubuo ng isang bagay. Marshal Uncle Shu, wala kang pananagutan sa pamamahala ng isang sect, kaya wala kang ideya kung gaano kahirap magpatakbo ng isang sect. Matapos itong pag-isipan, sumagot si Shu Linggang. Magbigay ng ilang librerag kota sa Cave Heavens and Paradises bawat taon. Sa loob ng mga kota na iyon, hindi sila sisingilan ng bayad. Ang sinumang lumampas sa mga kota ay kailangang magbayad ng parehong bayad bilang mga tagalabas. Pinag-isipan ito ni Yang Kai sandali at sumagot. Mabuti. Isulat ang mga materyales na kailangan upang ayusin ang mga array at ibigay sa akin ang listahan sa ibang pagkakataon. Hihilingin ko sa kanila na ibahagi ang gastos. Nakangiti, kumuha si Yang Kai ng isang jade slip at ipinasa sa kanya. Narito. Nang makitang handa na ang batang ito, inilibot ni Shu Linggang ang kanyang mga mata, at nang tingnan ang jade slip, ginawa niya itong muli. Kahit na wala siyang ideya kung gaano karaming materyales ang kailangan para ayusin ang mga space array na ito, halatang sinusubukan ni Yang Kai na makakuha ng higit pa sa kinakailangan. Nang hindi ito itinuro, itinago niya ang jade slip at umalis. Malinaw na hihilingin niya sa High-Grade Heaven Opening Realm Masters na ibahagi ang gastos. Medyo mahusay si Shu Linggang nang ipasa niya kay Yang Kai ang isang space ring makalipas ang 3 araw. Direktang inimbak ni Yang Kai ang singsing nang hindi tinitingnan ito, pagkatapos ay bumalik siya sa Star Boundary. Matapos isama si Luan Baifeng at ilang kasama niya, dumiretso siya sa unang Territory Gate. Sa kabutihang palad, bago ang epikong labanan laban sa Heavenly Sword Union, naiwan niya ang maraming space beacon sa paligid ng High Heaven Territory. Sa makatuwid, hindi na nila kailangan pang lumipad dahil narating na nila ang Territory Gate sa pamamagitan ng paggamit sa mga space beacon na iyon. Ang pag-aayos ng mga space array ay parang paglalakad sa parke para kay Yang Kai. Gayunpaman, ang itinatayo niya ay mas malaki kaysa sa anumang array na inayos niya noon, at mangangailangan ito ng maraming materyales. Nagtatrabaho sa loob ng isang buong buwan, sa wakas ay nabuo ang napakalaking hanay malapit sa Territory Gate. Nang hindi nagpapahinga, dumiretso siya sa Star Boundary at nakahanap ng angkop na lokasyon bago gumawa ng kaukulang space array. Dahil ang array na ito ay konektado sa Star Boundary, ito ay gumuhit sa napakalawak na world force ng Universe World tuwing ito ay ginagamit. Kung hindi ito may ugnay sa array sa Territory Gate na trilyong kilometro ang layo. Hindi nagsisinungaling si Yang Kai nang sabihin niya kay Shu Linggang na ang pamana ng Star Boundary ay gagamitin sa tuwing gagamitin ang array. Ito ay ang katotohanan. Gayunpaman, isang maliit na halaga lamang ng pamana ang kakailanganin. Sa patuloy na pagpapakain mula sa World Tree, ang pagkonsumo ay mahalagang balewala. Pagkalipas ng 10 araw, natapos ang array sa Star Boundary. Pagkatapos ay nagtungo si Yang Kai sa Star City. Sa pagkakataong ito, 1 araw lang ang inabot niya para matapos ang pagbuo ng bagong space array. Kaya, ang mga arrays na nag-uugnay sa Territory Gate sa Star Boundary at pagkatapos ay humantong sa Star City ay nakumpleto na. Ang pagkakaroon ng mga array na ito ay maaaring magbigay daan sa mga cultivator na madaling gumalaw. Kung hindi, kapag dumating ang mga bisita sa High Heaven Territory, aabutin sila ng halos kalahating buwan upang pumunta mula sa Territory Gate hanggang sa Star City. Sa panahong ito, natapos na rin ang Star City. Ang Cave Heavens and Paradises pati na rin ang High Heaven Palace ay pumili ng pinakamahusay na mga lokasyon upang buksan ang kanilang mga tindahan, habang ang natitirang bahagi ng lupa ay inupahan.
Nagsimulang magtanong ang ilang matatalino na negosyante tungkol sa Star City dahil mukhang handa na silang magsimula ng negosyo doon. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ay hindi nakabuo ng isang balangkas upang pamahalaan ang Star City, nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito sa ngayon. Ang Void Star City ay kasalukuyang pinamamahalaan ni Mo Mei, isang 6th grade master, at dahil mas malaki ang High Heaven Star City, natural na hindi maaaring maging mahina ang kinauukulan. Sinadya ni Yang Kai na pumili ng isa sa mga Great Emperor mula sa Star Boundary. Ang mga Great Emperor ay nagkaroon din ng kakayahang humiram ng World Force mula sa Star Boundary. Dahil sa makapangyarihang pamana ng Star Boundary, pagkatapos hiramin ang World Force nito, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng 7th Grade Heaven Opening Realm. Tiyak na hindi sila gaanong makapangyarihan kaysa kay Yang Kai, ngunit iyon ay dahil ang kanilang mga pamana ay mas mahina sa simula. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari silang magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa High Heaven Star City. Ang dahilan kung bakit nagpasya si Yang Kai na itayo ang Star City malapit sa Star Boundary ay dahil ang Great Emperor na namamahala sa lungsod ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng Star Boundary. Dahil mayroon na siyang librerag oras, Yang Kai ang lahat ng Great Emperor at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang mga plano, at nang matapos siya, sabay-sabay na tumingin kay Duan Hongchen ang lahat. Tumawa ang Bosong World Great Emperor. Well, mukhang kailangan kong gampanan ang responsibilidad. Ang desisyon ay ginawa ng ganoon. Ang Bosong World Great Emperor ay magiging gobernador ng High Heaven Star City. Kahit na ito ay maaaring tumagal ng ilang oras ng kanyang paglilinang, hindi dapat magkaroon ng problema hanggat maaari niyang pamahalaan ang kanyang oras ng maayos. Sa araw na nagbukas ang Star City para sa negosyo, hindi mabilang na mga mangangalakal ang dumagsa sa lungsod habang patuloy silang kumakatok sa pintuan ng Governor's Mansion. Samantala, sa isang Universe World sa New Great Territory, si Yang Kai ay nakaupo sa tapat ng Wukong. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, at si Wukong ay naging mas kakilakilabot. Marahil ay dahil nilunok niya ang mga pamana ng ilang 6th grade masters kaya hindi niya lubos na naitago ang kanyang aura ngayon at nababalot siya ng Demon Chi. Mayroong ilang mga buhay na nilalang sa sansinukob na mundo, ngunit wala sa kanila ang may anumang pakiramdam. Kitang-kita na kaunting panahon na mula nang sila ay ipinanganak, at ang kapaligiran ay pag-alit dahil ang lugar ay natatakpan ng isang sandstorm. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Wukong dahil nagpasya siyang manirahan dito. Tinitigan siya ni Yang Kai at nagtanong, "Ano ang iyong mga plano sa hinaharap?" Hawak ni Wukong ang isang bote ng alak na ibinigay sa kanya ni Yang Kai habang nakasandal siya sa isang upuan. Ang kanyang kilos ay hindi katulad ng isang senior expert. Habang itinataas niya ang bote at pinapasok ang alak sa kanyang bibig, walang pag-aalinlangan siyang sumagot. "Magtatago ako ng ilang taon at tunawin ang aking kinain." Tumanggo si Yang Kai. "Para sa ikabubuti iyon." Mahigit 100 high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nagsama-sama sa Star Boundary. Mapapansin ka nila sa sandaling magpakita ka, at tiyak na susubukan ka nilang patayin. Gayunpaman, hindi ito tulad ng maaari mong patuloy na magtago magpakailanman. Kailangan mong lumabas isang araw. Sinulyapan siya ni Wukong. "Huwag kang mag-alala, dahil ang haring ito ay nakatikim ng napakaraming masasarap na pagkain, hindi na ako makakabalik sa pagkakaroon ng magaspang na pagkain. Ang sinumang mas mababa kaysa sa 5th grade ay magiging walang lasa sa akin, hindi pa banggitin ang mababang buhay na nilalang sa mga universe world na iyon." Martial Peak, Kabanata 4626. Dalawang Supreme Lotus. Hindi nakaramdam ng kakaiba si Yang Kai kahit na itinuro ni Wukong ang nasa isip niya. Bagamat ang taong nasa harapan niya ay nakipagtulungan sa kanya sa maraming paraan, hindi kailanman nakalimutan ni Yang Kai na ang lalaki ay ang Heaven Devouring Great Emperor na Sum-Iris sa maraming starfields sa nakaraan. Saan man siya pumunta, lahat ng mga bituin ay masisira at lahat ng mga nilalang na may buhay ay papatayin. Kung bigla siyang nagkaroon ng pagnanasa na gumawa ng isang mapangahas na gawa sa New Great Territory, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Ang martial daw ng Universe World sa New Great Territory na ito ay karaniwang mababa, kaya tiyak na hindi nila nagawang itakwil ang Heaven Devouring Great Emperor kung determinado siyang pumatay. Higit pa rito, ang Heaven Devouring Great Emperor ay isa na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa sinabi nito, naging komportable si Yang Kai nang marinig ang mga salita ni Wukong. Dahil sa cultivation ng huli, hindi siya makakakuha ng anumang benepisyo sa pamamagitan ng pananakit sa mga universe world na iyon. "Ibuhos mo na lang. Bakit ka pumunta dito para hanapin ako? Sa palagay ko ay hindi ka naririto para lang makita ang kalagayan ko."
Walang pakialam na tanong ni Wukong. May kailangan talaga akong itanong sa iyo. Tumango si Yang Kai at diretsyong tumingin sa kanya. Pagkatapos ng Dao Theory Assembly, pumasok ako sa small source world na pinangalanang Divine Armament World sa Yinyang Cave Heaven para makakuha ng pagsasanay. Sinubukan kong linangin ang Heaven Devouring Battle Law doon, ngunit halos magdusa ako sa Cultivation Dissonance. Nakangiting sabi ni Wukong. Talagang nilinang mo ang Heaven Devouring Battle Law. Tumango si Yang Kai. Ang mga epekto ng secret art na ito ay lumalaban sa langit. Nagagawa nitong sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya, at ang aking paglilinang ay mabilis na tumaas sa paunang yugto. Gayunpaman, habang ang aking paglilinang ay bumuti, ang mga downsides ng secret art ay nagsimula ring lumitaw. Naapektuhan ang aking ugali at halos mawala ang lahat ng katwiran ko. Iyan ang inaasahan. May mga kalamangan at kahinaan sa lahat ng bagay sa mundong ito. Paanong walang mga downsides para sa isang kamangha-manghang secret art tulad ng Heaven Devouring Battle Law? Mataimtim na tumingin sa kanya si Yang Kai. Ngunit sa palagay ko ay hindi ka nakaranas ng anumang kahinaan habang nililinang mo ito. Ngumisi si Wukong. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sa palagay mo ba ang haring ito ay ipinanganak na isang karumal-dumal na mamamatay tao na walang iniisip na pumatay ng mga tao? Tila naalala niya ang nakaraan. Noong ako ay nagsimulang magtanim, lubos kong pinahahalagahan ang buhay na hindi ko man lang manggahas na patayin ang mga langgam sa lupa. Habang nagtatakang tinitigan siya ni Yang Kai sa gulat. Maaaring ang kasumpa-sumpa na Heaven Devouring Great Emperor ng Star Boundary ay isang mabait na tao sa nakaraan. Bagamat hindi siya makapaniwala, naisip niya na ito ay posible. Tsaka, lahat ng tao ay pinanganak daw para maging mabait. Biglang tumikim si Wukong habang ang mabangis na tingin ay kumalat sa buong mukha niya. Siyempre nagsisinungaling ako sa iyo, brat. Ang haring ito ay ipinanganak na ligaw at ganid. Lahat ng may buhay na nilalang ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa aking paningin. Ang dahilan kung bakit ka nagdurusa sa mga kahinaan ng Heaven Devouring Battle Law ay dahil hindi mo mareresolba ang mga dumi na na-absorb mo. Kayang-kaya ng haring ito, kaya hindi ako naabala. Paano mo sila malulutas? Mapagpakumbaba na tanong ni Yang Kai. Walang duda na ang Heaven Devouring Battle Law ay isang masamang secret art, ngunit kailangan niyang tanggapin na ito ay kahanga-hanga. Natikman niya ito habang kumukuha ng kanyang pagsasanay sa Small Source World, para maipahayag niya ng may katiyakan na ito ang tuktok ng secret arts. Maaaring magkaroon siya ng mas maraming pagkakataon na makapasok sa ibang Small Source World sa hinaharap, kaya kung kailangan niyang magsimulang muli tulad ng naranasan niya sa Divine Armament World, maaari siyang umasa sa Heaven Devouring Battle Law. Sa kabila ng pagkakaroon ng Dragon Vein, hindi magagarantiyahan ni Yang Kai na hindi siya magdurusa sa Cultivation Dissonance kapag nililinang ang masamang sining. Maaaring malutas ang problemang ito kung handang turuan siya ni Wukong ng isa o dalawang bagay. Hindi mo sila malulutas. Kinaway-kaway ni Wukong ang kanyang kamay ng may ngiti. Maraming bagay ang nakatadhana, tulad ng kung paano isinilang ang Stone Spirits upang maging angkop para sa paglinang ng Heaven Devouring Battle Law. Ang lahat ng gustong linangin ito ay hindi makakatakas sa mga kahinaan. Napaisip si Yang Kai. Bagamat hindi ito itinuro ni Wukong, ang pahiwatig sa kanyang mga salita ay maliwanag kay Yang Kai. Sinusubukan niyang sabihin na tulad ng Stone Spirits, ipinanganak siyang angkop sa paglinang ng Heaven Devouring Battle Law. Hindi ito makakamit sa pagsusumikap dahil ito ay likas na katangian. Ilang 10,000 taon na ang nakalilipas, napatay si Wukong habang ang ilan sa mga Great Emperor ay namatay sa labanan sa Shattered Star Sea. Gayunpaman, nanatili ang remnant soul ni Wukong habang nagtatago siya sa loob ng Shattered Star Sea at naghintay ng pagkakataon na buhayin ang kanyang sarili. Ang Boston World Great Emperor ay handang lampuhin ang kanyang sariling cultivation ng paulit-ulit, na naging dahilan upang mahulog siya mula sa katayuan ng Great Emperor tungo sa ibaba ng Dao Source Realm, pagkatapos ay pumasok sa Shattered Star Sea upang mawala si Wukong ng tuluyan. Sa kasamaang palad, ang kanyang katawan ay sa halip ay inookupahan ni Wukong. Bagamat bahagyang nagtagumpay si Wukong, nagawa niyang takasan ang kapalaran ng kamatayan. Pagkatapos ng labanan laban sa Great Demon God na si Mo Sheng, kinuha ni Wukong ang katawan ni Mo Sheng at sa wakas ay ganap na nabuhay muli. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang linangin ang Heaven Devouring Battle Law. Sa madaling salita, hindi mahalaga ang katawan pagdating sa paglilinang nitong masamang secret art, at hindi rin ito ang uri ng suporta na kanyang pinagkakatiwalaan. Kung hindi siya maaaring mag-practice ng Heaven Devouring Battle Law pagkatapos na sakupin ang katawan ng isang tao. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai habang nagtanong. May espesyal ba sa iyong kaluluwa?
Si Wukong, na diretsong iinom muli mula sa bote ng alak, ay huminto sa kanyang paggalaw at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Brat, bagay ka talaga para mapagtanto ito. Dahil ba talaga sa soul mo? Napukaw ang interes ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na magiging totoo ang kanyang haka-haka. Ibinaba ni Wukong ang bote ng alak at pinag-isipan ito sandali. Tapos, nag-grin siya. Sige. Dahil napagtanto mo ito, may ipapakita ako sa iyo na mabuti. Kahit kailan ay hindi ko pinahintulutang makita ito ni Old Ghost Duan. Agad na itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan siya. Kung papatayin mo ako pagkatapos mong ipakita sa akin ang bagay na iyon, ayaw kong makita ito. Dapat pansinin na sina Wukong at Duan Hongchen ay nanatili sa parehong katawan sa loob ng maraming taon. Kung talagang may anumang mga sikreto si Wukong, dapat ay lubos na alam ng Bosong World Great Emperor ang mga ito. Gayunpaman, dahil sinabi niyang hindi rin ito alam ni Duan Hongchen, tiyak na maingat niyang itinago ang partikular na sikretong ito. Ito na siguro ang pinakatago niyang sikreto. Ngumisi si Wukong. Hindi pa rin kita matatalo, kaya paano kita papatayin para maitago ang sikreto? Mayroon ka ring katulad, kung hindi ako nagdesisyong ipakita sa iyo. Mayroon akong katulad. Kumunat ang noo ni Yang Kai dahil hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng ibang lalaki. Habang siya ay nag-aalinlangan, bigla siyang natakot dahil itinaas ni Wukong ang kanyang mga kamay at kinuyam ang sarili niyang ulo bago ito pinaghiwalay. Bumukas ang kanyang bungo at nabunyag ang kanyang utak. Ito ay isang maliit na pahayag na sabihin na si Yang Kai ay natakot. Halos gusto na niya itong isumpa. Sa kabilang banda, ibinaba ni Wukong ang kanyang ulo at ipinakita sa kanya ang kanyang utak sa paraang hindi nagtatanggol. May isang maliit na soul avatar, na binago mula sa Wukong's soul, nakaupo doon. Gayunpaman, ang soul avatar ay kasalukuyang nakaupo sa isang namumulaklak na lotus sa isang solemne na paraan. Nang makita ni Yang Kai ang lotus, nagulat siya saglit. Iyon ay dahil ang lotus ay kamukha ng kanyang soul-warmang lotus. Ang pagkakaiba lang ay ang kulay nito. Ang soul-warmang lotus ay nagningning ng 7 kulay habang ang lotus sa ulo ni Wukong ay purong puti, na mukhang wala talagang mga dumi. Ang dalawang supreme lotus, ang innate supreme treasures ng mundo. Ang isa sa kanila ay ang soul-warmang lotus habang ang isa ay ang aking flawless purifying lotus. Ang soul avatar na nakaupo sa lotus ay nagmulat ng kanyang mga mata at nakangiting tumingin kay Yang Kai. Imbes na magmukhang salbaha, mukha siyang pinakamalinis na tao sa mundo. Ang isa sa mga lotus ay gumagana sa kaluluwa habang ang isa ay gumagana sa katawan. Ang soul-warmang lotus ay nakapagpapalusog sa kaluluwa at nagpapataas ng kapangyarihan ng divine sense ng isang tao. Kahit na ang flawless purifying lotus ay bahagyang kapakipakinabang din sa kaluluwa, ang pinakamalaking epekto nito ay sa katawan. Kaya nitong linisin ang lahat ng dumi sa katawan. Ang sinumang may flawless purifying lotus sa kanilang pag-aari ay makakakuha ng divine flawless body. Pagkatapos ng labanan sa Shattered Star Sea noong nakaraan, ang katawan ng haring ito ay nawasak, at ang aking remnant soul ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng flawless purifying lotus. Kung wala ang bagay na ito, ang kaluluwa ng haring ito ay matagal nang napatay. Sa kasamaang palad, ang flawless purifying lotus ay walang magandang epekto sa soul tulad ng soul-warmang lotus. Naka-recover lang ako after many years. Ang dahilan kung bakit ako mas makapangyarihan kaysa sa ibang mga great emperor noong nakaraan ay dahil mayroon akong divine flawless body. Habang dahan-daang isinalaysay ni Wukong ang kanyang kwento, ang mga emosyon sa puso ni Yang Kai ay umaalon. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit hindi kailanman naranasan ni Wukong ang anumang kahinaan habang nililinang ang Heaven Devouring Battle Law at kung ano ang ibig sabihin ng huli na mayroon siyang katulad. Ang soul-warmang lotus ay nagtrabaho sa soul habang ang flawless purifying lotus ay nagtrabaho sa katawan. Hindi katakataka na nagawang sakupin ni Wukong ang mga katawan ni Duan Hongchen at Mo Sheng nang walang anumang kahinaan. Ito ay dahil mayroon siyang flawless purifying lotus. Sa pag-aari ng bagay na ito, ang lahat ng mga impurities na nasisipsip ni Wukong habang nililinang ang Heaven Devouring Battle Law ay madaling ikalat, at hindi siya maaapektuhan sa anumang paraan. Isa itong supreme treasure na perpektong pinupuri ang Heaven Devouring Battle Law. Ipinaliwanag din ito kung bakit napakadali niyang naitago ang kanyang cultivation mula sa 7th grade masters. Ang lahat ay salamat sa flawless purifying lotus. Pagkatapos ng lahat, ang flawless purifying lotus ang may pinakamalaking epekto sa katawan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makuha ito ni Wukong, kaya hindi nakakagulat na nakagawa siya ng ilang secret technique na sinamantala ang flawless purifying lotus.
Katulad ng kung paano naintindihan ni Yang Kai ang Blossoming Lotus at Sealed Lotus. Kung hindi, hinding-hindi may tatago ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master, kahit na isang 6th grade, ang kanyang cultivation mula sa high-grade masters. Isinara ni Wukong ang kanyang bungo habang ang bitek ay ganap na gumaling. Walang kahit isang patak ng dugo ang anak. Naiinggit ang isang tulalang Yang Kai. Kung nasa iyo ang Flawless Purifying Lotus, hindi ka kailanman papatayin. Nagtanong si Wukong, mayroon kang Soul Warming Lotus. Nangangahulugan ba ito na ang iyong kaluluwa ay hindi kailanman masisira? Noon napagtanto si Yang Kai. Ang Soul Warming Lotus ay nagawang protektahan ang kaluluwa at tinulungan itong gumaling mula sa anumang pinsala, tulad ng kung paano makakatulong ang Flawless Purifying Lotus na maibalik ang katawan ni Wukong. Gayunpaman, kung ang kanyang kaluluwa ay agad na nawasak, walang kayamanan ang makakatulong. Nakangiting sinabi ni Wukong. Hindi ibinunyag ng haring ito ang kanyang pinakamalaking lihim kung hindi dahil alam kung mayroon kang Soul Warming Lotus. Kailangan mong ilihim ito. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Depende yan sa presyong handa mong bayaran. Napangiti si Wukong nang hindi tumugon sa kanya. Noong una, nais ni Yang Kai na tanungin siya kung paano itago ang kanyang sariling paglilinang. Ang kasanayan ay lubhang kapakipakinabang dahil maaari itong magamit upang lokohin ang mga kaaway. Maaaring makatulong pa na ibalik ang mga bagay sa mga kritikal na sandali. Gayunpaman, hindi na kailangang tanungin siya tungkol dito ngayon. Ang dahilan kung bakit naitago ni Wukong ang kanyang cultivation ay dahil mayroon siyang Flawless Purifying Lotus, hindi dahil sa ilang secret technique. Ang dalawang Supreme Lotus ay gumagana sa katawan at sa kaluluwa. Kung maaari nating pagsamahin ang mga ito, ang mga resulta ay tiyak na hindi ka panipaniwala. Sabi ni Wukong nang may pananabik. Sinabi ni Yang Kai, malalaman mo kung ibibigay mo sa akin ang iyong Flawless Purifying Lotus. Sinulyapan siya ni Wukong. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang Soul Warming Lotus mo? Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Tingnan natin kung sino ang mabubuhay ng mas matagal. Kung pumanaw ka, magkakaroon ako ng pagkakataon. Hihintayin ko rin ang pagkakataong iyon. Tumayo si Yang Kai mula sa upuan at sinabi, ipaalam sa akin kung kailan mo gustong umalis. Kung mayroon kang ilang librerag oras, tumulong na tuklasin ang New Great Territory na ito at tingnan kung mayroong anumang magagandang bagay. Sumando si Wukong sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata bago naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay. Mawala. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng isang jade slip. Kinuha ito ni Yang Kai at tiningnan ito, pagkatapos ay umalis sa lugar na may ngiti. Martial Peak, Kabanata 4627. Pagbabalik ng pabor. Young Master, nandito na si Lu Jing ng Gathering Yuan Union. Nagdala rin siya ng ilang daang libong mga disipulo mula sa Voidland. Nilapitan ni Yuhi si Yang Kai sa sandaling bumalik siya sa High Heaven Palace. Nakita ko, tumangala si Yang Kai sa fleet ng mga barko sa labas ng High Heaven Palace. Nasaan si Lu Jing? Hinihintay ka niya sa reception hall. Sagot ni Yuhi, makikita ko siya ngayon. Umalis si Yang Kai sa lugar nang matapos ang kanyang mga salita. Sa susunod na sandali, sa reception hall, tumayo si Lu Jing mula sa upuan at ikinulong ang kanyang kamao. Senior Brother Yang. Tinapik ni Yang Kai ang balikat ng kausap at inilahad ang kanyang kamay. Maupo ka. Matapos makaupo silang dalawa, unang nagsalita si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong pagsisikap, Brother Lu. Mabilis na ikinaway ni Lu Jing ang kanyang kamay. Huwag mong banggitin, Senior Brother. Bago bumalik si Momei sa Voidland, sinabihan siya ni Yang Kai na paghandain ang mga disipulo ng Voidland na bumalik sa Star Boundary. Noong dati niyang dinala ang 600,000 disipulo sa Voidland mula sa Star Boundary, ang kanyang intensyon ay bigyan sila ng mas magandang kapaligiran upang linangin at paunlarin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kapag lumaki na ang World Tree, ang mga benepisyong ibabalik nito ay magiging napakalaki. Sa pamamagitan ng paninirahan sa Star Boundary, mas mauunawaan ng isa ang Heavenly Way at Martial Dao. Ito naman ay nagbigay daan sa isa na mag-condense ng isang mas matatag na Dawsil, na magbibigay daan sa kanila na makamit ang isang mas mataas na paunang grado kapag umakyat sa Heaven Opening Realm. Sa makatuwid, nagpasya si Yang Kai na ibalik ang ilang daang libong mga disipulo. Ang natitira na lamang ay ang mga nakakondense na ng kanilang Dawsils. Noong inilipat niya ang mga taong iyon mula sa Star Boundary patungo sa Voidland, ginamit ni Yang Kai ang kanyang Small Sealed World. Gayunpaman, ang kanyang Small Sealed World ay nawala ng tuluyan, at siya ay napuno ng trabaho, kaya, maaari lamang niyang hilingin kay Momei na gumawa ng solusyon upang maibalik ang mga disipulo. Ang ilang daang libong tao ay isang napakalaking bilang.
Habang walang ideya si Mo Mei kung paano niya haharapin ang bagay na ito, dumating si Lu Jing na kumakatok sa pinto at nagalok na ilipat ang mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng fleet ng mga barko ng Gathering Yuan Union. Hindi siya tinanggihan ni Mo Mei at hinayaan siyang kunin ang bagay na iyon. Ang Gathering Yuan Union ay isang mahusay na puwersa na nakatuon sa komersyo, na may maraming barko na nakakalat sa buong 3,000 mundo. Dahil si Lu Jing ang Young Union Master, nagawa niyang pakilyusin ang 100 naturang barko ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Sa huli, ang mga mangangalakal sa Void Star City ang nagpasya na tumulong sa pamamagitan ng pag-aalok ng ilang barko, kaya pinapayagan ang ilang daang libong tao na makabalik ng ligtas sa Star Boundary. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 1,000 barko na may iba't ibang hugis at sukat ang umaaligid sa kalangitan sa labas ng High Heaven Palace. Ang tanawin ay tunay na kahanga-hanga. Dahil nag-alok sila ng tulong, tiyak na babayaran ng Voidland ang pabor. Binigyan sila ng ilang benepisyo sa parehong Star City ng High Heaven Territory at Void Territory, kaya maaari itong ituring na deal na magpapasaya sa parehong partido. Sa ngayon, humigit kumulang 10,000 disipulo lamang ang naiwan sa Voidland. Ang mga taong ito ay nakondensed lahat ng kanilang mga docile, kaya walang kabuluhan para sa kanila na bumalik sa Star Boundary. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ni Yang Kai na hindi isang matalinong hakbang na dalhin ang 600,000 katao sa Voidland noong nakaraan, dahil kailangan na niyang ilipat ang halos 99% sa kanila pabalik sa Star Boundary. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon noong panahong iyon, hindi niya akalain na ang World Tree ay magkakaroon ng kahanga-hangang epekto sa mga residenteng naninirahan sa lugar na ito. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Higit pa rito, ang 10,000 kataong iyon ay nagawang i-condense ang kanilang mga dociles dahil ipinadala sila sa Voidland. Sa loob lamang ng 10 hanggang 20 taon, ang 10,000 taong ito mula sa Star Boundary ay aakyat sa Heaven Opening Realm. Sa panahong iyon, ang kakulangan ng Voidland ng lakas tao ay maiibsan. Noong una ng pinamunuan ni Zuo Quanwei ang Heavenly Sword Union na ay kordon ang territory gates upang dahan-dahang patayin ang Voidland, marami sa mga mangangalakal sa Star City ang tumakas, na naging dahilan upang bumagsak ang katanyagan ng Void Star City. Gayunpaman, eksaktong kabaligtaran ang ginawa ni Lu Jing. Hindi alintana kung mayroon siyang matalas na paningin o nagpapasalamat lang siya kay Yang Kai na nagprotekta sa kanya sa Prison Star noon, hinding-hindi siya pakikitunguhan ng masama ni Yang Kai dahil nag-alok siyang tumulong noong nasa krisis ang Voidland. Sa pagkakataong ito, si Lu Jing din ang pinakamalaking nag-ambag sa pagpapabalik sa mga disipulo ng Voidland sa Star Boundary. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang maliit na usapan, sinabi ni Yang Kai kay Yuhi na dalhin ang mapa ng Star City sa High Heaven Territory. Pagkabukas nito, sinabi niya kay Lu Jing. Ang mga tindahang may label na berde sa mapa ay mayroon ng mga may-ari, at ang iba ay walang may-ari. Maaari kang pumili ng 10 tindahan mula sa mapa na ito. Isaalang-alang mo itong regalo mula sa akin. Si Lu Jing ay namangha sa kabutihang loob ni Yang Kai. Dapat pansinin na ang Star City sa High Heaven Territory ay iba sa iba pang umiiral na Star City. Ang lahat ng Cave Heavens at Paradises ay nagtipon sa lugar na ito, na ginawa itong sentro ng atensyon para sa buong 3,000 worlds. Ang lugar ay nakatadhana na maging isang superstar city kung saan ang mga mapagkukunan mula sa hindi mabilang na Great Territories ay magsasama-sama. Ang karaniwang mahusay na puwersa ay magiging mapalad na makakuha ng isang tindahan dito, pabayaan ang 10 tindahan. Gayunpaman, sapat na bukas palad si Yang Kai para bigyan siya kaagad ng 10 tindahan. Ang mga tindahan lamang ay hindi kapani-pani walang mahalaga, kaya ang mga kita na susunod ay hindi maiisip. Bago dumating si Lu Jing sa lugar na ito, sinabi sa kanya ng kanyang ama, ang Union Master ng Gathering Yuan Union, na kung makakakuha sila ng tindahan sa Star City sa High Heaven Territory, magagawa nilang kunin ang negosyo ng Gathering Yuan Union, sa susunod na antas. Sa makatuwid, hiniling niya sa kanyang anak na magrente ng tindahan sa Star City sa High Heaven Territory anuman ang halaga nito. Kung alam ng kanyang ama na 10 tindahan ang nakukuha nila sa halip na isa, malamang na mahimatay siya sa kaligayahan. Si Lu Jing ay nasa tulala pa rin dahil hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng napakalaking gantimpala bilang kapalit sa kanyang alok na tumulong ilang taon na ang nakararaan. Habang pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, sinabi niya, "Malaki na ang naitulong mo sa akin, brother. Kung hindi dahil sa proteksyon mo sa Prison Star, hindi ako makakaligtas. Ito ang pinakamaliit na maitutulong ko na may hatid ang mga disipulo ng Voidland pabalik sa Star Boundary."
hindi ito katumbas ng gantimpala. Nakangiting tinapik ni Yang Kai ang balikat ng kausap. Ang negosyo ay negosyo. Ang 10 tindahan ay hindi ibibigay sa Gathering Yuan Union ng walang dahilan. Tingnan ito bilang regalo sa iyo para sa pakikipagtulungan sa High Heaven Palace. Sa hinaharap, maaaring kailanganin muli ng High Heaven Palace at Voidland ang tulong mo. Sa pagbuo ng New Great Territory, tiyak na makakakuha sila ng maraming mapagkukunan. Ang ilan sa mga mapagkukunang iyon ay walang silbi sa Voidland, kaya pinakamahusay na ipagpalit ang mga ito sa ibang bagay o ibenta na lang. Sa makatuwid, kailangan nilang umasa sa network na mayroon ang Gathering Yuan Union. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, tumigil si Lu Jing sa pagtalikod sa kanya. Gayunpaman, marami ang 10 tindahan, at maaaring hindi epektibong magamit lahat ng Gathering Yuan Union. Matapos itong pag-isipan, nagpatuloy siya. Senior brother, tatanggapin ko ang 10 tindahan sa ngalan ng Gathering Yuan Union, sa kondisyon na mananatili kang shareholder. Kung mayroong anumang tubo, makakatanggap ka ng 30%. Kung hindi ka pumayag dito, hindi ako mangangahas na tanggapin ang mga tindahan. Naisip niya na maaari siyang mag-imbita ng gulo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng direktang pagpunta sa mga tindahan. Sa kasalukuyan, hindi mabilang na mga dakilang puwersa ang nagsisikap na makakuha ng isang lugar sa Star City, at maraming tao ang bumibisita sa Governor's Mansion araw-araw, na nagbibigay sa Bosom World Great Emperor ng matinding sakit ng ulo. Maliban sa Cave Heavens at Paradises, walang sino man ang maaaring mangarap na makakuha ng 10 tindahan ng sabay-sabay. Bagamat medyo makapangyarihan ang Gathering Yuan Union, hindi pa rin ito maihahambing sa Cave Heavens and Paradises. Kung bigla silang nakakuha ng 10 tindahan sa pinakaasam-asam na Star City sa 3,000 Worlds, maaaring subukan ng ilang masamang hangarin na sabotahe sila. Kung wala si Yang Kai bilang tagapagtaguyod, maaaring hindi makayanan ng Gathering Yuan Union ang pasanin. Sa makatuwid, ito ay magiging kapaki-pakinabang upang bumuo ng isang kooperatiba na relasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng 30% na bahagi ng mga kita, kalakalan ng ilang pera para sa kapayapaan ng isip. Pagkatapos ng lahat, para sa mga negosyante, maaari lamang silang kumita sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na relasyon sa iba. Kung kailangan nilang harapin ang lahat ng uri ng alitan araw-araw, wala silang panahon para magnegosyo. Mukhang naunawaan din ni Yang Kai, kaya hindi na siya nag-abala pang tumanggi. Oo naman, isang tuwang-tuwa na si Lu Jing ang humawak sa kanyang kamao. Maraming salamat, senior brother. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang bibig na parang may masarap na ulam sa kanyang harapan. Habang tinitingnan niya ang mapa, tinanong niya, Senior brother, maaari ba akong pumili ng anumang mga tindahan na walang label na berde? Kinuha ni Yang Kai ang kanyang tasa ng tsaa at sumagot ng nakangiti. Oo, direktang itinuro ni Lu Jing ang mapa at nag-swipe. Kung gayon, gusto ko ang kalahati ng kalyeng ito. Pagkatapos humigop ng tsaa, tumingin sa ibaba si Yang Kai at tumawa. Mayroon kang matalas na paningin. Tiyak na magiging sikat ang kalyeng ito sa hinaharap. Nagplano kami sa magbukas ng isang auction house doon kung tutuusin. Isang tuwang-tuwa na si Lu Jing ang sumagot. Dahil magtatayo ka ng isang auction house doon, walang paraan na ang kalye ay hindi mapupuno ng mga tao. Ang dahilan kung bakit ang Star City sa Voidland ay nakakuha ng napakaraming kasikatan sa maikling panahon ay dahil sa kanyang auction house. Maaaring hindi makapagdulot ng ganoong kalaking epekto ang ibang mga auction house, ngunit ginawa itong posible ni Yang Kai dahil ang kanyang auction house ay may Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na ibebenta. Noong una ay gusto siyang i-treat ni Yang Kai sa isang pagkain, ngunit si Lu Jing ay sabik na magtungo sa Star City upang matiyak ang pagmamayari niya sa mga tindahan, kaya nag-aatubili siyang pinakawalan ni Yang Kai. Matapos magsulat ng isang bagay sa Jade Sleep, ipinasa niya ito kay Lu Jing at sinabi sa kanya na ibigay ito kay Bosom World Great Emperor kapag dumating ang huli sa Governor's Mansion sa Star City. Ang katanyagan ng Star City ay mabilis na tumataas ng mas maraming mga mangangalakal ang nagsimulang magbukas ng kanilang mga tindahan. Kahit nasa early stage pa lang, nakikita na nilang tiyak na magiging Superstar City ang lugar balang araw. Sa kabilang banda, ang 3 space array na itinakda ni Yang Kai sa High Heaven Territory ay maaari na ngayong gamitin ng sinuman. Maaari itong makatipid sa kanila ng mas maraming oras sa paglalakbay kaysa sa simpleng paggamit ng Universe Temple. Sa Star Boundary, naging abala si Hua Qingxi dahil kailangan niyang tulungan ang ilang daang libong disipulo na bumalik sa High Heaven Palace na tumira. Inilipat din ng Cave Heavens and Paradises ang maraming kabataang disipulo mula sa sarili nilang Great Territories papunta sa Dao Temples sa Star Boundary.
Ito ang mga taong may mataas na pag-asa sa cave heavens at paradises. Karamihan sa kanila ay mga bata na hindi pa nalilinang. Mayroong kahit ilang bagong silang na paslit. Siyempre, marami ring magulang at tagapag-alaga ang dinala sa lugar na ito. Walang nakakaalam kung ang mga batang ito ay lalaki na magiging kahanga-hangang mga masters sa loob ng ilang daang taon, ngunit lahat sila ay umaasa sa mga posibilidad. Sa paglipas ng panahon, naging organisado ang High Heaven Territory kasunod ng unang kaguluhan. Mas maraming magandang balita ang dumating sa lalong madaling panahon mula sa Voidland. Ang pseudo-Great Emperors na sina Li Wuyi, Jiu Fang, Yang Yan, Bing Yun, at marami pang iba, kasama ang mga asawa ni Yang Kai na sina Su Yan, Xia Ning Chang, Zhu Yu, Shan Qing Luo, Ji Yao, at Yuru Meng ay umakyat na lahat sa 6th Grade Heaven Opening Realm, na makabuluhang nagpapataas sa kabuoang kapangyarihan ng Voidland. Bukod doon, ang bilang ng Heaven Opening Realm Masters ay tumaas ng 100 katao. Ang mga taong sumunod kay Yang Kai sa Great Cosmological Realm tulad nilang Qing Shan at ang iba pa ay nakarating din sa Heaven Opening Realm. Hindi binaygo nilang Qing Shan si Yang Kai habang direktang umakyat siya sa 5th Grade Heaven Opening Realm, habang ang iba ay halos nasa 4th grade. Sa isang lihim na silid sa High Heaven Palace, dahan-daang idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagpakawala ng maputik na hininga. Kasunod ng mga taon ng paglilinang sa pag-iisa, ang kanyang paglilinang ay nakakita ng isang makabuluhang pagtaas. Noong nakipaglaban siya dati kay Zuo Quanhui, hiniram niya ang Starbounder Wise World Force para pansamantalang maging 7th Grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat ibinalik niya ang kapangyarihang iyon sa Star Boundary pagkatapos, ang kanyang pundasyon ay napatibay sa panahon ng proseso, na nagligtas sa kanya ng mga taon ng paglilinang. Sa kasamaang palad, sa labanan sa New Great Territory, si Zuo Quanhui ay gumawa ng isang sorpresang hakbang bago ang kanyang kamatayan, na nakontamina ang miniature universe ni Yang Kai ng mga dumi, na epektibong nagdulot ng mga natamo niyang pinagtatalunan. Upang itakwil sina Zuo Bukyun at Yu Huan, hiniram muli ni Yang Kai ang World Force ng Star Boundary. Gayunpaman, hindi siya makakakuha ng maraming benepisyo gaya noong ginawa niya ito sa unang pagkakataon. Ang pagtaas ng pamana ng kanyang miniature universe ay kalahati lamang ng noong unang pagkakataon. Naisip ni Yang Kai na kung manghiram man siya ng World Force sa pangatlong beses, wala talagang anumang benepisyo. Ang paghiram ng World Force ay parang pagkonsumo ng mga espesyal na cultivation pills. Ang mga epekto ng unang pagkakataon ay ang pinakamahusay, ngunit ang paulit-ulit na paggamit ay nagbunga ng mas kaunting mga benepisyo. Marshall Peak, Kabanata 4628. Kahit na hindi na sila bumalik. Sa Grand Hall, si Yang Kai ay nakaupo sa tapat ng Hua Qingxi habang nakikinig sa kanyang ulat at tumatango paminsan-minsan. Ang lahat sa High Heaven Territory ay tumatakbo ng maayos habang ang Cave Heavens and Paradises ay tumira na sa Star Boundary. Ang Star City sa High Heaven Territory ay tumaas din. Ang pag-unlad sa New Great Territory ay mabagal pa rin, ngunit hindi ito isang problema na maaaring malutas sa maikling panahon. Gayunpaman, may isang bagay na ikinagulat ni Yang Kai. Marami sa high-grade masters ang nanatili sa Star Boundary. Tumanggo si Hua Qingxi. Mga 30% na lang sa kanila ang natitira. Ang iba ay nasa Star Boundary pa rin. Bukod dito, karamihan sa kanila ay nagmumuni-muni sa World Tree. Hindi ako sigurado kung may mga hindi inaasahang benepisyong makukuha sa paglilinang doon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Kahit ilang taon pa lang ang lumipas, ang lahat sa High Heaven Territory ay naging stabilized. Sa makatuwid, nakakagulat na ang High-Grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay nanatili sa lugar na ito. Dapat pansinin na ang mga High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay inner elders ng kani-kanilang sects. Hindi lamang sila ay may marangal na pagkakakilanlan, ngunit sila ay napakalakas din. Higit pa rito, dahil sila ang may pananagutan sa paghawak ng mga panlabas na gawain, dapat silang mapuno ng trabaho. Noong una ay inakala ni Yang Kai na karamihan sa kanila ay umalis, kaya nagulat siya nang malaman na hindi lamang sila nanatili, ngunit sila rin ay nagtatanim sa World Tree. Ano ang nangyayari? Nang makitang tila nag-aalangan si Hua Qingxi, hiniling niya. Ibuhos mo na lang. Nakakunot ang noo, malumanay na tumugon si Hua Qingxi. Hindi ako sigurado kung ito ang aking maling akala, ngunit pagkatapos ng mga taon ng pagmamasid, ang ginang na ito ay may pakiramdam na ang High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay nagbabantay laban sa isang bagay. Isang gulat na tanong ni Yang Kai. Nagbabantay laban sa ano? Umiling si Hua Qingxi. Wala akong ideya.
Marahil ay minamaliit natin ang kahalagahan ng World Tree sa high-grade Heaven Opening Realm Masters na iyon. Natahimik si Yang Kai. Sinabi pa ni Hua Qingxi. Sinabi ni Senior Shu na kapag umalis ka na sa retreat, dapat kang pumunta sa World Tree para hanapin siya. Mukhang may kailangan siyang pag-usapan sa iyo. Tumango si Yang Kai at tumayo. Pupunta ako ngayon. Pagkatapos kong makilala si Marshal Uncle Shu, aalis na ako, at hindi ako sigurado kung kailan ako babalik. Nagmamadaling nagtanong si Hua Qingxi. Kailangan ba nating ipaalam kay Madam Yuhi at sa iba pa? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi na kailangan iyon. Sabihin lang sa kanila na pangalagaan ang High Heaven Territory at Void Territory. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, babalik ako sa loob ng 100 taon. Oo, magalang na sagot ni Hua Qingxi. Nang muli siyang tumangala, wala nang makita ang lalaki. Hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa anumang bagay sa High Heaven Territory at Void Territory, at pagkatapos ng ilang taon ng paglilinang sa pag-iisa, kailangan na niyang lumabas at mamasyal. At saka, may mga bagay talaga na kailangan niyang hawakan. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa ilalim ng World Tree. Nang tumangala siya sa dambuhalang puno na nakatikip sa buong kalangitan, namangha pa rin siya sa ganda nito. Kitang-kita niya na may ilang tago at makapangyarihang aura na umiikot sa mga sanga. Sila ay walang iba kundi ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na nagtatanim sa puno. Bukod doon, napagtanto din niya na may ilang bakas ng isang abstruse na Grand Array sa paligid ng World Tree. Ang paraan ng pagkakaayos ng Grand Array ay mapanlikha at napakahusay na nakatago. Kung hindi dahil isa siyang Great Emperor na lubos na nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa Star Boundary, hindi niya ito mapapansin. Nagudyok ito sa kanya na kumunat ang kanyang mga kilay. Noong una ay hindi niya ito pinansin nang sabihin ni Hua Qingxi na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay nagbabantay laban sa isang bagay, ngunit ngayon ay tila tama siya. Gayunpaman, ano ang posibleng dahilan ng napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters na kumilos ng napakaingat? Nagayos pa sila ng makapangyarihang Grand Array sa palibot ng World Tree. Direktang tumalon si Yang Kai sa isang makapal na sanga na walang tao sa paligid at umupo na nakakross ang mga paa. Habang nakapikit, sinimulan niyang iikot ang kanyang secret art. Ilang sandali pa, iminulat niya ang kanyang mga mata habang nakakaramdam ng kawalan. Noong una ay naisip niya na may ilang hindi inaasahang benepisyo na makukuha sa pamamagitan ng paglilinang sa World Tree na nagpapanatili dito ng napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, matapos itong subukan, napagtanto niya na hindi ito ang kaso. Walang alinlangan na ang World Tree ay patuloy na nagpapalusog sa Star Boundary, ngunit hindi nagawang pinuhin ng mga cultivator ang kapangyarihang iyon ng direkta mula sa pinagmulan nito. Walang karagdagang benepisyo sa pamamagitan ng paglilinang sa lugar na ito. Pagkatapos, tumangala siya at nakita si Shu Linggang na sumenyas sa kanya na may ngiti mula sa mas mataas na sangay. Nakatayo rin sa likuran niya sina Cheng Kui at Su Yingzhou. Tumalon sa ere si Yang Kai at lumapag sa harap ni Shu Linggang bago kinuyam ang kanyang kamao. Marshal Uncle Shu, sa wakas ay umalis ka na sa pag-iisa. Sinuri siya ni Shu Linggang. Tumango si Yang Kai at nagtatakang nagtanong. Bakit nandito kayong lahat? Sinasabi na ang mga tao ay hinihimok ng kasakiman at interes. May hindi maisip ng ngiti sa mukha ni Shu Linggang. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Anong ibig mong sabihin? Direktang gumuhit ng bilog sa hangin si Shu Linggang. Sinusubukan nilang ilagay ang World Tree sa loob ng kanilang miniature universe. Agad na nagalit si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit hindi nasira ang Star Boundary noon ay dahil nagtanim siya ng ugat ng totoong World Tree dito. Ang kaunlaran na tinatamasa ngayon ng Star Boundary ay salamat din sa World Tree. Kung may makapaglagay ng World Tree sa loob ng kanyang miniature universe, ang Star Boundary ay mapapahamak. Sa panahong iyon, hindi lamang mawawala ng katatagan ang Star Boundary, ang mismong pag-iral nito ay pag-uusapan din. Hindi mapigilan ni Yang Kai na madama na siya ay pinagtaksilan ng mga taong ito. Sa patuloy na pagpapakain mula sa World Tree, mas maraming mahuhusay na kabataan ang nagsimulang lumitaw sa Star Boundary. Bagamat walang ibang pagpipilian si Yang Kai, handa pa rin siyang ibahagi ang mga benepisyo sa Cave Heavens and Paradises. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na habang siya ay naglilinang sa pag-iisa sa nakalipas na ilang taon, ang mga taong ito ay nagsisikap na saktan ang kanyang mga interes. Iyon ang dahilan kung bakit nagalit si Yang Kai. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear ng direkta at pinakawalan ang Dragon Pressure sa paligid habang siya ay umungal. Huwag kayong lahat na maglakas loob na tumawid sa linya. Ang panahon sa Star Boundary ay kapansin-pansing nagbago dahil ang Great Emperor ay galit na galit.
Pati ang World Tree ay yumanig. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters, na naglilinang nang nakapikit ang mga mata sa mga sanga, ay nagulat nang imulat nila ang kanilang mga mata at tinitigan si Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Inaasahan na nag-aalala si Yang Kai. Kahit na ang World Tree ay napakalaki, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay nagawa pa rin itong ilagay sa loob ng kanilang miniature universe kung ipipilit nilang gawin iyon. Nagawa rin ni Yang Kai iyon sa nakaraan, hindi pa banggitin ang mga high-grade Heaven Opening Realm Masters na iyon. Mabilis na itinaas ni Shu Linggang ang kanyang mga kamay at pinatahimik siya. Huwag ka nang mabalisa, hindi ito kasing sama ng iniisip mo. Isang galit na si Yang Kai ay pinabulaanan. Hindi pa rin ito sapat na masama. Maituturing lang bang masama kapag sa wakas ay inagaw nila ang puno? Napatawa si Shu Linggang. Ang World Tree ay konektado na ngayon sa Star Boundary. Bilang isang Great Emperor ng lugar na ito, dapat ay lubos mong nalalaman iyon. Ang mga ugat ng World Tree ay tumagos sa core ng Star Boundary at Demon Realm. Upang makuha ang World Tree, kailangang ilagay ng isa ang Star Boundary at Demon Realm sa loob ng miniature universe. Sa tingin mo ba may sino man sa kanila ang makakagawa niyan? Nang marinig iyon, bahagyang napahinga si Yang Kai. Tulad ng sinabi ni Shu Linggang, bilang isang Great Emperor ng Star Boundary, lubos na alam ni Yang Kai kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Sa ilalim ng lupa kung saan walang ibang nakakakita, ang mga ugat ng World Tree ay kumalat at tumagos sa buong Universe World. Talagang pinagsama ito sa Star Boundary at Demon Realm. Upang maalis ang World Tree, kailangan ng isa na ilagay ang Star Boundary at Demon Realm sa loob ng kanilang miniature universe, na isang napakahirap na gawain. Sinabi pa ni Shu Linggang. Bukod dito, kahit talagang may taong kayang gawin iyon, hindi ito sulit. Ang Star Boundary at Demon Realm ay may sariling natatanging world forces. Ang paglalagay sa kanila sa loob ng kanilang miniature universe, ay hindi naiiba sa pagsipsip ng hindi mabilang na mga dumi na hindi tumutugma sa kanilang sariling pundasyon. Na maaaring masira ang kanilang miniature universe at maging sanhi ng pagbagsak ng kanilang kaharian. Noon lang ibinaba ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear. Bakit mo sinabing sinusubukan nilang ilagay ang World Tree noon, Marshal Uncle Shu? Dahil napakaraming downsides nito, bakit sinubukan pa rin nilang gawin ito? Ipinaliwanag ni Shu Linggang. Hindi ito ang iniisip mo. Ang ibig kong sabihin sa paglalagay ng World Tree sa kanilang miniature universe ay ang paglilinang natin dito sa pagtatangkang makuha ang pagkilala ng World Tree upang makapaglipat tayo ng ugat sa ating miniature universe. Kung magagawa natin iyon, ito ay lubhang kapakipakinabang. Ang Star Boundary ay nabago mula sa isang tiwangwang na lugar patungo sa isang maunlad na lugar salamat sa World Tree. Kung ang sinumang high-grade Heaven Opening Realm Master ay nakapagtanim ng ugat ng World Tree sa kanilang miniature universe, makakakuha sila ng napakalaking benepisyo kapag nagsimula itong lumaki. Sa kasamaang palad, subtree lang ito ng World Tree, kaya hindi natin masisiguro na ang ugat ay makakaligtas sa naturang transplant. Walang ganoong problema kung ito ay ang Mother Tree. Napabuntong hininga si Shu Linggang at tinitigan si Yang Kai. Kung itinanam mo ang ugat sa iyong miniature universe sa halip na ilagay ito sa Star Boundary noong nakaraan, hindi ka nahaharap sa anumang bottleneck kapag sinusubukan mong umakyat sa Ninth Order. Nang marinig iyon, nagulat si Yang Kai saglit. Nagsisisi ka ba? Tinitigan siya ni Shu Linggang na may singkit na mga mata. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Tiyak na makakarating ako sa 9th grade maaga o huli. Gayunpaman, kung ang ugat ng World Tree ay hindi nakatanim sa Star Boundary noong nakaraan, ang aking tahanan ay nawasak. Sa kabila ng aking pagkawala, ang Star Boundary ay naging matatag at nagsimulang umunlad. Sulit naman iyon, kaya bakit ako magsisisi ng anuman? Tinitigan siya ni Shu Linggang na parang sinusubukan niyang tingnan ng malalim sa kanyang isipan, ngunit malinaw at mahinahon ang tingin ni Yang Kai. Isang desisyon ang ginawa tungkol sa bagay na binanggit ko kanina. Biglang iniba ni Shu Linggang ang paksa. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Ano ang pinag-uusapan mo? Ang mga Universe Temple. Nakalimutan mo na ba? Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Pumayag ba ang mga nakatataas dito? Nakangiting sumagot si Shu Linggang. Bibigyan ka lang ng pagkakataon. Kung makukuha mo ba ang kanilang pagkilala, kailangan mong dumaan sa isang pagsubok. Nakakunot ang noo, nagtanong si Yang Kai. Sinabi mo na ang ilan sa Universe Temples ay nasira. Kung maaari kong malaman ang mga sikreto ng Universe Temples, maaari ko itong ayusin. Dahil kailangan kong magsikap na gawin iyon, bakit kailangan kong dumaan sa isang pagsubok? Umiling si Shu Linggang. Huwag mong isipin na hindi ito patas sa iyo.
Ang mga lihim ng Universe Temples ay may malawak na epekto, kaya hindi tayo dapat maging pabaya. Hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye, pero kailangan mo lang malaman na hindi kita sasaktan. Siyempre, may tiwala ako sa iyo, Marshall Uncle. Tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Noon ay humakbang pasulong si Shu Linggang, na sinundan ni na Ching Kui at Su Yingzhou. Pagkatapos itago ang Asher Dragon Spear, nagmamadaling sinundan sila ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang may naramdaman si Yang Kai, at habang ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan, hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Iyon ay dahil ang high-grade Heaven Opening Realm Masters, na naglilinang sa mga tagong lugar ngayon, ay lumitaw lahat sa harap ng World Tree. Anuman ang kanilang edad, katayuan, o kasarian, lahat ng Inner Elder na ito mula sa iba't ibang Cave Heavens at Paradise ay nagsusuot ng mga solemne na ekspresyon. Nang ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo para tingnan, 12 ng tao ang biglang ibinaba ang kanilang mga ulo at ikinuyom ang kanilang mga kamao. Maging sina Zuo Bukyon at Yu Huan, na malinaw na masama ang pakikitungo kay Shu Linggang, ay ginagawa ito. Ang mga taong ito ay sumaludo sa kanilang apat sa paraang hindi na sila babalik. Biglang nakaramdam si Yang Kai ng solemnidad at kalungkutan sa hangin.